Sa investigation, yung mga tinignan yung mga PDLs na involved, may nag-point out sa kanya talaga as the one. Mahaba ito mahabang investigation process to no? May apat na nag-confess sa kanilang participation dito. Okay, ito lang ha. Ito yung sinabi ni Secretary Boying na meron daw talagang apat na nag-confess at itinuturo si Bantag. Sana lang yung pagiging maasikaso ni Boying Rimulya dito sa mga kaso ni DG Bantag ay sana ganun din siya kaasikaso sa mga nangyayari ngayon sa Bucor. Kasi po sa totoo, ang dami pong baho ng Bucor. Ibinuko na po yan ni Kong Tulfo mismo. Nakakapagtaka na bakit pagdatuing doon sa mga baho ng Bucor ngayon, tahimik si Boying, si Secretary Boying. Pagdating kay DG Bantag, parang lahat ng magturo kay DG Bantag, siya ay naniniwala, inaasikaso niya, nakatuon siya, samantalang doon sa mga ginagawa nitong directly or indirectly, kasabwat man sila or hindi kasabwat, itong sila Katapang at si Angelina, meron po talagang anomalya at baho dyan sa loob. Bakit po nagiging double standard? Yun ang nakakapagtaka na parang napaka-active nyo naman pagka si Bantag. Pagka si Bantag, sige, siya may tinuturo. What do you expect sa mga PDL? Siyempre, hindi po sa dami niyan. Muli, sa inyo mismo galing, mga nasa 3,000 yung PDL na yan. Hindi natin may iwasan, may galit at may galit dyan kay Bantag. Lalo na pinagbawalan niya ang tilapia dyan sa loob, pinagbawalan niya ang kubol, para doon sa mga hindi nakakaalam yung tilapia, yung mga bentahan ng mga laman ng mga babae dyan sa loob. Kasi pag inalaw mo ang kubol, kasunod niyan, bentahan ng tilapia. So, giniba ni Bantag yung kubol, giniba niya yung tilapia. Siyempre, normal may magagalit sa kanya dyan. Sa 3,000, maraming galit sa kanya dyan. That is normal na nangyayari po. Hindi lang po kay Bantag. Sa lahat po, kahit sa vloggers, kung 1 million ang iyong subscribers, 1 million din ang galit sa'yo. You cannot please everybody. All the more, especially if you are doing the right thing and you are standing up for the truth. Marami. Pag tumayo ka sa katotohanan at hindi ka sumayaw sa agos, mas marami pa nagagalit sa'yo. Kasi yung iba dyan ay galit, may pagkapanatiko. Yung iba dyan talaga lang inggit kasi hindi nila kayang gawin yung tayo mo dahil sila ay hindi kayang tumayo dahil weak. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Si Magalong. Marami, ako sigurado may gusto si Magalong. Gusto si Magalong. Pero marami ring galit sa kanya. Baka mas marami pang ang galit because they hate the guts. Gusto nila sunod ka ng sugunog. Ganun po ang katangian ng weak. Ang weak, gusto niya yung mga kasamahan niya weak din. Tingnan mo si Tulfo. Ang daming tinulungan, ang daming may gusto kay Tulfo, kaya nga siya nag-number 2 sa Senate. Hanggang ngayon, ang lakas niya, number 2 pa rin siya kung sakaling siya itatakbo for president. Ganun po kalakas si Tulfo. But definitely may galit pa rin sa kanya. Yung iba, nakikisawsaw lang. Yung iba, talagang galit kasi inggit. Yung iba, kasi hindi nila kaya yung ganung gawin. So, normal yun. Ang ibig ko lang sabihin, marami talaga magagalit kay Bantag kasi nanindigan sa katotohanan na nasanay sila sa baho ng Bucor. Siyempre, sanay sila doon Sanay silang nagluluto ng droga doon, sanay sila nagpapapasok ng tilapia sa loob, sanay sila may kubol, sanay sila na may VIP, tapos dumating lang to si Bantag. Bawal ang droga, bawal lahat. Sinong hindi magagalit, 'di ba? So yung mga galit na yan, naman, kung hindi nyo alam yun, ano ba kayo pinanganak kahapon? Yung mga galit na yan, kahit makaganti lang kay Bantag, ituturo niyan na kahit si Katapang ang pumatay dyan, ay si Jose Rizal ang pumatay dyan si Bantag. Kulang na lang, pati yung pumatay kay Digamo si Bantag, lahat po ibibintang nila kay Bantag. Kasi galit yung mga yan. Nakakapagtaka, napakatahimik nyo naman. Kasi ang ayaw na ayoko sa isang sitwasyon ay yung pagiging double standard. Pagdating dito, pipikit. Pagdating dito, ang linaw ng mata. Lahat ng mali nakikita. Anong tawag mo dun? Double standard. Asa ng credibility ron? Wala. Bigyan ko kayong halimbawa. Muli, meron pong nag-message sa akin at yung ating informant, eto na po yung balita. May informant tayo na nakapagsabi, si Angelina naman daw ay hindi talaga tinanggal. Di umano, siya ay nakabalik ulit, pakitang tao lang yung pagkakatanggal sa kanya. Hindi ko po sinasabing naniniwala ako, hindi ko rin po sinasabing maniwala kayo, basta ikinikwento ko yung mga nakakarating sa akin, ikinikwento ko sa inyo, and so far, so good. Kasi
yung mga kinikwento ko sa inyo, nangyayari po. Saliksikin nyo yung mga live ko, lahat ng binalita ko rito, in advance nangyari po. Yung iba, lumabas pa nga sa Senate hearing. Yung iba, lumabas pa nga sa Congress hearing. Eto na naman. Etong balita ko to, tanong ko lang po sa inyo. Totoo ba na nandiyan na naman si Angelina sa loob? Kung hindi totoo, edi ipaliwanag nyo. Pero kung totoo, baka magulat kayo, lumabas sa Senate hearing. Sabihin nyo, tsamba. Lumabas sa Congress hearing. Tsamba na naman. Kasi ito yung message, ha? Babasahin ko po sa inyo. Hindi ko na lang sasabihin kung kanino galing. Kasi message lang sa akin. Pangalanan na lang natin yung nag-message sa akin ng Lisa. Doon sa ating informant na si Lisa. Sabi ni Lisa, nag-i-stay siya sa opisina ng Director's Quarter kung saan nakatira ang DG. May katotohanan ba yan? Doon pa nag-i-stay kung saan nakatira yung DG? Totoo o hindi totoo? Meron naman siyang isinesend na ebidensya, hindi ko pwede makita. Antayin po natin sa Senate pag nag-imbestiga. Baka ilabas to nila Tolentino, baka ilabas to ulit ni Dan Fernandez. Nakakapagtaka, bakit hindi ma-let go si Angie? Ito yung text ni Lisa. Palabas lang yung nag-resign si Angie sa plantilla niya. Pero kinuha pa rin siya ni Katapang. Kukunin daw ni Sir DGC, ma'am, sa counterintelligence sa CIW. Counterintelligence sa CIW. Correctional Institution for Women. So sa madaling salita, nang uuto, kung ito ay di umano'y may katotohanan, bay parang nauuto ang taong bayan. Sana po matapos na ang hearing sa budget, no? Hindi ko po alam kung tapos na sila dyan para sana maimbestigahan itong muli. Si Angelina, kahit na sinasabing resign, bagamat di umano siya ay pabalik-balik lang naman din dyan, palabas lang din naman yan, no? Kung totoo man to or hindi, sana Senado na ang mag-imbestiga. Ang Congress na ang mag-imbestiga para lumabas po ang katotohanan dito. For discussion purposes lang. Halimbawa talagang resign si Angelina. Halimbawa lang, which I really don't believe. Which it's ridiculous to believe na nag-resign talaga si Angelina. But for discussion purposes, let's assume nag-resign talaga si Angelina. Kailangan pa rin kasama siya sa hearing. Kahit nag-resign siya or kahit tinanggal siya ni Katapang, kasali pa rin siya. Kasi nung panahon niya, nagkaroon ng barilan. Nung panahon niya, at siya ang nagsabi na mayroon sa septic tank, tapos na fake news di umano, tapos may nakatakas. Lahat yun ay sa kapamumunuan ni Katapang under Angelina. So resign or not, dapat kasama maimbestigahan. Panawagan lang doon sa nangunguna sa ating investigasyon, si Senator Tolentino at Congressman Dan Fernandez, sana maimbitahan nyo ulit si Angelina. Huwag nyo po siyang alisin sa investigasyon. Hindi lang po si Katapang, hindi lang po si Kataroha, isama na rin si Angelina. Ngayon, baka napapanood nyo itong sinasabi ko. Tanong, imbestigahan nyo mabuti kung talaga bang in words and in action tinanggal si Angelina o puro tayo ganon. Puro dak-dak lang. Pero andyan din naman. Nagtatanong lang po tayo. Mas maganda, Senado na ang magtanong. Better yet, si Kong Akop na magtanong. Meanwhile, the DOJ, the manhunt operation against Bantag will not stop until he is put behind bars. Ayan po, pagdating talaga kay Bantag, talagang very, very active sila. Very, very active.